Good day mga ka-airgunners, this is Rodolfo Nonoy Hihastro Jr. and welcome to Rogan's TV. In this video, ang aking atalakayin sa inyo ang pagkakaiba ng airgun for hunting and airgun for 10 meters target shooting. Papaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba nila. Kaya stay tuned lang mga ka-airgunners para madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa airgun. Para hindi na tayo magtagal, let's get started! Before ako magsimula ay nais ko po sana i-shout out ang mga competitors ko sa last National Open Shooting Championship na ginanap sa Fort Bonifacio last February 2024. Shout out sa inyong lahat sa mga competitors. Salamat sa Diyos at sa edad kong ito ay nakakuha pa ako ng bronze medal. Sa mga aspiring na mga young shooters dyan na gustong sumali sa National Open, just in case pag nanalo kayo ay ganitong medal ang makukuha nyo sa National Open. Shout out din sa aking tita na taga-Canada na nag-sponsor sa akin last National Open, si Corazon Gali Tortosa from Canada. At ang aking classmate na si Joselito Santa Ana na nag-sponsor din sa akin na taga Pasig. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. So mga ka-airgunner, proceed na tayo sa ating main topic. Yung difference na airgun na pang-hunting at pang 10 meters shooting target. So ano ba ang pagkakaiba nilang dalawa? So unahin natin ang pang-hunting na airgun. Ang pang-hunting na airgun ay pwede nating tawagin na sporter airgun. From the name itself, sporter, hindi yan nalalayo sa physical sport na nangangailangan na physical activities. So, meaning to say, kailangan mo dyan na gumalaw-galaw. Kasi nga, ang tinatarget mo sa hunting ay gumagalaw din. Kailangan sundan mo siya kung saan siya dadapo at bababa. Kaya ang pang-hunting na airgun ay tinatawag ding sporter dahil nangangailangan ka dito ng physical activities. Yung airgun naman na pang 10 meters, nasa isang lugar ka lang. Ito yung tinatawag na 10 meters shooting competition. Pagdating naman sa weight o bigat, pang hunting at pang 10 meters ay malaki din ang pagkakaiba. Mas magaang ang pang-hunting kumpara sa pang 10 meters competition. Ang weight ng pang-hunting airgun ay tumitimbang lang pag walang scope ng 3.5 kilograms. Pero pag may telescope nito ay umaabot ng 4 kilograms. Yung pistol naman ng pang-hunting ay uma-average ng 1.5 kilograms. Pero pag nilagyan nyo ng telescope ay umaabot to ng 2 kilo. Ang pang-hunting na airgun, obvious naman na kailangan nyo ng telescope para hindi kayo mahirapan pag-aiming o pag-target. Unlike ng airgun pang 10 meters, ang pang-aiming dyan ay tinatawag na aperture o peep sight. Pero kahit ganoon yan, precise naman dahil bilog at bilog din ang makikita mo. Bilog yung peep sight, bilog din yung front sight. At kahit na walang malaking scope yan, ay mas mabigat pa rin yan kumpara sa pang-hunting na airgun. Bakit mas mabigat ang pang 10 meters na rifle kaysa sa pang-hunting? Sa kabila ng ang pang-airgun na pang-hunting ay may kasama ng telescope. Ganito kasi yan. Kailangan mabigat ang pang 10 meters kasi kapag nag-hold ka ng mas mabigat ay mas steady ang kamay mo. Ibig sabihin, hindi siya magalaw. Uma-average ng 5 to 5.5 kilograms ang bigat ng baril na rifle. At ang kilo ng pang 10 meters na air pistol ay 1.5 kilograms. So, hindi na ito kailangan lagyan ng telescope dahil bawal po yun sa 10 meters. Patungkol naman po sa mechanics ng mga rules and regulations sa ISSF 10 meters competition, may in-upload na po ako niyan at pwede nyo pong panoorin sa video ko. Ganon din po mga ka-airgunners sa sporter dahil pwede nyo po rin isali yan sa metallic silhouette competition. When it comes sa pellet na pang-hunting at pang 10 meters shooting target, may kaiba din ang balang ginagamit yan. Yung pang-hunting ay round head para sa wind deflection. Pwede kayong gumamit ng 177 caliber, 4.5 mm, .22 caliber o 5.5 mm. Conforme sa compatibility ng airgun nyo. Unlike sa pang 10 meters, ang ginagamit dyan ay flathead o wad cutter
para pag tumama sa papel ay madaling maiskura ng mga judges. At ang size ng pellet na ginagamit diyan ay 177 o 4.5 mm. Hindi ka pwedeng gumamit diyan ng ibang size kasi yan ang official na talaga na ginagamit sa ISSF na pang 10 meters competition. Makikita nyo ang forma ng flathead. Maganda yan pambutas ng target paper. Mas madaling makikita ng mga judges kung saan tumama yung target mo sa target paper. When it comes to attire o damit, actually naipaliwanag ko na ito sa isang video. Nadagdag ko na lang dito. So sa pang-hunting ay kailangan dark color o nagbe-blend kailangan yung color ng damit mo sa pang-hunting. At magsuot kayo ng maong na pantalon at boots na maganda para hindi kayo katikatihin sa field. At saka, meron ko yung maong na jacket, mag-long sleeve kayo para sa mga tinik, mga katikati. At kailangan nyo rin ng head cap para sa init ng araw. Pagdating naman sa 10 meters air gun, lalo na sa competition, kung may pera kayo, may budget kayo, ay magsuot kayo ng shooting jacket para maging firm yung hold nyo. Lalong-lalo na yung nakikita nyo na mga sumasali sa international competition. May mga designated uniform sila para ma-identify kung anong team sila. So with that mga ka-air gunner, sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. Don't forget to like, share, subscribe, and post the notification bell para maging updated kayo sa mga next na video natin na darating. Kung may mga suggestion kayo na mga topic, please comment down below. At kung may tanong kayo regarding sa topic natin ngayon, i-comment nyo lang below. So with that, mga ka-gunner, till next time, goodbye and God bless.